Okay. So, panoorin po natin or pakinggan natin kung ano ang nangyari kanina sa EDSA, bakit bigla na lang pinaaresto ang isang maliit na vlogger, ba't hindi pinaaresto ang malalaking vloggers. Oh, maybe kaya nila pinaaresto ang maliit na vlogger, one thing more, one reason maybe, one of the reasons ay kapag malaking vlogger ang pinaaresto ay maraming nakapanood or maraming nanunood. Pero kasi kahit maliit na vlogger lang si Channel 167, hindi pa siya nakapag-live eh. Hindi pa siya nakakapag-live na isinerve na agad sa kanya ang arrest warrant. Pero kung siya'y naka-live, baka naibalandra niya sa kanyang channel. Na, ito, inaaresto ako, ganyan-ganyan. So, medyo talagang tinarget siya, no? Bukod sa, siya po ay miyembro ng EDSA Friday Group. At baka nga mamaya, kapag nag-live ako dyan sa Biyernes, pati ako arestuhin na rin. So again, ina-anticipate na namin itong mangyayari, mga kababayan. Ang mga vloggers ay threat pong talaga, bago natin panoorin yung video or pakinggan, ang mga vloggers ay threat pong talaga sa administrasyon. Hindi nila masaway ang mga vloggers. Dumarami na rin ang mga vloggers. Even sa TikTok, na hindi ko pa nga na-navigate, hindi ko pa napapasok yan, even sa TikTok po, dumarami na rin ang mga DDS vloggers, mga influencers, content creators na masaya silang nagla-live sa TikTok na sila ay mga Maka-Duterte. Kapag sila ay Maka-Duterte, ang taas ng views nila. Kung ako'y dalok-dalok or sa Kim sa, 'di ba, sa kita, sa social media, lahat ng social media platforms na nagbabayad sa vloggers, pinasok ko na. Ay sa Facebook nga, hindi pa ako kumikita, hindi nga pala ako naka-live ngayon sa Facebook. Parang gusto kong mag-live sa Facebook. Sandali lang mag-live ako sa Facebook. Bear with me. Nalimutan ko. Ba't hindi ako nag-live? Paano ko ito ipapatong sa banga? Paano? Dito, ganon. Dito banda. Bear with me. Magatay kayo dyan. So sa tingin ko, ang isa sa dahilan kung bakit tinarget nila si Nelson ay dahil po siya ay member ng EDSA Friday Group. Okay? Ang hirap. Paano ito? Dali, hirap talaga ito. Naisip ko lang bigla. Sige. Buhayin ko lang yung, madali lang naman ito. Bear with me. Bago natin i-play yung video, bago natin pakinggan ang video. Tamo na, nalimutan ko mag-live sa Facebook. So, kung ako'y sugapa, pati TikTok, ayan, sabagay mahirap yatang kumita dyan sa TikTok, kaya hindi rin ako interesado. Pero bukod sa kitaan, maraming tao, sayang. Sayang, di ba? Maraming kabataan ang nasa TikTok at wala silang ka-idea kung, well, at least mabuti na lang dumarami na yung mga vloggers. No? Pero karamihan po sa mga kabataan ang pinapanood sa TikTok, mga hubaran, mga kalandian, mga nag-twerk-twerk, no? Nagkumakaldag, mga nagpapaalog ng puwet, ganyan. Yan ang gusto ng mga kabataan sa TikTok. Okay. Vlogger ng EDSA inaresto ng pulis. Diyos ko, tuwan-tuwa nito ang mga ensaymada. Happy sila nito. Ang mga pinklawan, mahahappy ba kayo? Mga pinklawan, huwag kayong mahappy, ha? Kasi kung galit kayo kay Marcos Jr., hindi pabor sa inyo na ang mga vloggers na yumayaw-yaw dyan sa EDSA ay inaresto ng pulis. Kailangan maging happy kayo na may mga vloggers na anti-Marcos katulad nyo. Okay. Hello. Hi, hello. People on Facebook, hello. Live na ba? Live na ba? Live na bang talaga? Okay. Mukhang live na, no? So, pakinggan po natin at papanoorin natin ang isang, or at least pakinggan nyo kung hindi nyo mapanood, ang pag-aresto po sa isang vlogger sa EDSA. Dahil sa palagay namin, siya ay miyembro ng EDSA Friday Group. Ang EDSA Friday Group ay isa sa mga hindi sila malaking grupo. Isa sa mga grupo lang na naunang bumaba dyan sa EDSA. And
Well, June pa lang 'no, June 12 pa lang papunta-punta na diyan lagi ang EDSA Friday Group. Naiintindihan ng grupong 'yan na 'yan ang tamang lugar kung gusto nating labanan ang administrasyong adik at sindikato sa mga sindikato sa gobyerno. And ang tagal nilang naghintay simula pa June, July, August, nung buwan ng August sumali ako, iniwanan ni Pebbles sa akin ang grupong 'yan. Hindi naman pala siya ang nagbuo niyan kung tutuusin. Isa lang siya sa mga vloggers. O isa lang siya sa nauna, okay? Iniwanan ni Pebbles ang grupong 'yan, nagmukhang kawawa, 'di ba, wala na silang mga kilalang tao na sumasama sa kanila, iilang piraso lang naman ang pabalik-balik sa EDSA. So, eventually dumami katulad nung November 26 biglang dagsa ang tao dahil nga po winawalang hiya si VP Sara, pinatayan ng ilaw doon sa Congress, nag-overnight, walang ilaw, walang kuryente, 'di ba, walang tubig, walang electric fan, walang aircon. Okay, nagalit si VP Sara, okay lang sa kanya na gano'n ang ginawa ng mga buhaya sa kanya, pero ang hindi niya talaga natiis at hindi niya napigilan ay yung pagpapakulong nga kay Attorney Zalaika Lopez, and then nung mga November 22 'yun, ay not sure kung anong specific, day ng November, pero November nangyari 'yan na, nag-hysterical na si Attorney Zulaika Lopez, 'di ba, grabe na yung takot niya kasi balak siyang patayin doon sa loob. Homicide sabi ni VP Sara. Kinuha yung cellphone niya, siguro kakalkalin, hahanapan ng ebidensya, ganyan-ganyan. Hahanapan ng paraan para si VP Sara ay makasuhan at ma-impeach. Yun naman ang dahilan kung bakit kinulong si Attorney Zulaika Lopez. 'Di ba? Abogado yun, pero ang nagpakulong ay demonyang nakakaliwa na si, alam niyo na, Castro. So, sinamahan ni VP Sara at yun nga po, na ospital, galit na galit si VP Sara. Winalanghiya si VP Sara, na ospital na ang kanyang kanang kamay, si Atty. Zulaika Lopez, bumaba ang tao sa EDSA. Ngayon, dahil nga po mahirap din ang pagpunta ng EDSA noong November 26, di ba? Dahil araw-araw ayaw umalis ng mga tao, nilagyan pa ng mga pulis, ipinakiusap na lang namin sa mga tao na tuwing Friday na lang ulit. Habang tayo nag-aantay ng panibagong big day or pagbuhos ng tao sa EDSA. Mangyayari yan sa palagay ko, mga ate at kuya, bago matapos ang taong ito. Okay, worst case scenario, mga January mangyayari. Pinaka-late na yon. Okay, nag-aabang tayo ng pagbaba ng iglesia. Tingin ko bababa sila bago matapos ang taong ito at sasabay po ang mga Duterte supporters. Ngayon, bakit nila hinuli ang isang vlogger na hindi naman sikat? Hindi naman malaki at maraming followers. May mga mas kilalang vlogger na pumupunta dyan sa EDSA, nagka-cover ng event. No, siguro one reason is baka naka-live na yung isang malaking vlogger, pag hinuli nila nakakahiya naman. Ang hinuli nila ang hindi kilala masyadong vlogger na si Nelson, also known as Channel 167. Hinuli nila hindi dahil sa maliit lang na vlogger yan at bukod sa siguro gusto nilang takutin ang iba pang mga vloggers. No, ngayon nga po tumatawag na at nagme-message sa akin ng mga vlogger sa EDSA, paano ito, Ate Maui, paano to Princess Maui, nakakatakot na dito. Sabi ko, huwag kayong matakot. Lakasan niyo ang inyong loob. Sino ba naman hindi matatakot? Okay, aarestuhin, kukulungin ka. Okay? And mapipilayan ka lalo kung vlogger ka na wala pang masyadong ipon. Alright? Kasi kung maliit lang ang channel mo, hindi ka pa masyadong kumikita, gusto mo lang lumaki ang channel mo, siguro gusto mo lang ang ipinaglalaban ng mga taong pumupunta sa EDSA, kaya ka nagba-vlog. Ang isa sa dahilan kung bakit inaresto sa ni Nelson sa palagay ko ay dahil siya ay miyembro ng EDSA Friday Group. Kung ako nandyan, baka inaresto na rin ako. Okay? Si Nelson, pabalik-balik dyan kasama si Sir Jonathan Morales. Nauna pa yan sa aking pumupunta ng EDSA kasi sila June pa lang, nandyan na ako napasali, August na. Kaya siguro, gagawa nila ng paraan na mapaamin yan kung sino ang promotor ng rally sa EDSA. Kung sino ang malaking taong nasa likod nito, baka si VP Sara or baka si Pangulong Duterte. Diyos ko po, pagbintangan pa ang mag-ama. Okay? Tuwing tatanungin niyo ang tao sa EDSA, binayaran ba kayo ng 500, ng 200, sino ang nagbayad sa inyo, sina Sara Duterte ba, si Rodrigo Duterte, Diyos ko po, galit na galit ang mga tao sa EDSA. Eto baka gusto niyo sampalin pa namin, binawagayway pa nila ang pera nila. Nagbayad ako, gumastos ako dito, galing pa akong Mindanao, 10,000, 14,000 ang ticket ko. Pumunta ako dito sa EDSA para masalihan ng rally na ito. Nung kaya niyo ba akong bayaran ng halagang 200, 500? Ganun ang mga pinagsasabi ng mga tao. Pati bata pumupunta diyan, bakit? Yung si Kidlat, si Gigil Kid. Yung bata, 13 years old, maliit, nagsalita sa EDSA, bakit?
Dahil ang kanyang kapatid ay biktima ang pamilya niya biktima ng gobyernong bangag. Ang tatay niya naging adik, ang alam ko sinamantala yung kapatid niyang babae, pinagsamantalahan ng kanilang tatay. Panahon ni Pangulong Duterte na solve na ang problemang ito sa mga adik. Nagbabalik kasi ang gusto ng Marcos Jr. administration, walang mamamatay sa kanyang campaign kontra droga. Kinokontra ba niya o binibaby ang mga sindikato ng droga? Bakit hindi siya makapagpa-drug test? Gusto natin hair follicle. Bakit hindi niya magawa-gawa yan? Panawagan niya ng napakaraming taong bayan, magpa-drug test ka, ayaw naming pamunuan ng adik, bakit hindi niya ginagawa? Bingi-bingihan, bungul-bungulan. Tapos itong si Nelson pa, pinapalabas pa niya sa kanyang vlog, pinapakita niya sa kanyang live doon na sumisinghot ng pulburon, o kaya kalalong na target Nelson. Pakinggan po muna natin si Tropang OFW Channel, isa sa mga hindi naman masyadong malaking vlogger na pumupunta sa EDSA, nakuhanan po kasi niya ng video ang pag-aresto or pag-serve ng warrant kay Nelson. Ngayon natin, interviewin natin. Ayan po mga mahal nating kababayan, mahal nating mga viewers. Nandito na si 167. No? Ayan po mga mahal nating mga viewers na yan. No? Sama dito yan sa EDSA Group. No? Ayan po mga mahal nating kababayan, no? Mahal nating mga viewers. No? Gawa na naman ang iwanan ko. Para saan? Tapos, personal check yung sa akin. Ang nakasulat doon, company, tapos walang wala. Lumalabas kasi pag BP22, it's people of the Philippines against. Kita mo, nagkakanak talaga ng ano. Ang sir, pag ano yung date ng release ng warrant? August 20, Wala niya yan. August 16, 2024. Pero may nagtatanong, pwede mo na umabasa yung warrant? Pwede ba sir? ID. Dapat di ba binabasa? Bakit may... So, Sige sir, tuloy mo. ang question lang is kung August 16, 2024, anong petsa na ngayon? Galing nga Tapos, ang address ng opisina is Uniwide. Oh, matagal nang Uniwide na yun na wala. Hindi ko rin pangalan. Oh, pero pangalan ko. Oh, pero pangalan. Pero totoo naman kaya I-verify daw nila kaya nga kailangan ko sumama. sasama ka I-verify sa... nila. So ngayon, alanganing oras, syempre hindi na makalabas ng ng kulungan. Ay, Kulungan lang ng hanggang Lunes, hanggang mapiyansa na. Wala nang office hours eh. Yun nga kasi kung pero hindi na nila ako ma-verify kung walang office nila. Kaya nakarating, madidetain talaga ako for 10 days. Uniwide pa yung address, wala nang Uniwide ngayon, right? Uniwide, para siyang convenience store, right? Uniwide sales, right? Matagal na yan, di ba? Matagal na yung Uniwide. Pero pangalan niya, baka mamaya, parang imbento yung kaso. At ang narinig ko, personal check, he has personal check. Bakit company daw, na under a company name, yung bouncing check? Puking ina. Right? So gumagawa ng paraan ang mga ahas at buhaya na pilayan ang mga vloggers. Right? Natatakot na yung ibang vloggers. Baka nga next Friday hindi na bumalik ang iba dyan. Baka sila naman ang may susunod na arrest warrant. Pag uwi ko ng Pilipinas, baka ako rin may arrest warrant. At Friday din isa-serve sa akin sa EDSA para kulong din ako. Ng Sabado at Linggo, Lunes ako makakapagpiyansa. Baka nga mamaya ang gawin pa nilang kaso sa akin, non-bailable. Well, matatakot ba ako? Hindi ba ako uuwi?
Aba, ay anong silbi na ako ay ako po ay, sa mga hindi nakakaalam, ako po ay tomboy. Charing lang. Ako po ay miyembro ng QIA+ community, ang haba, LGBT na lang. Ako ay member ng LGBT community, hindi ko naman yan kinakahiya, hindi ko rin naman yan dinideny, proud ako diyan. But it doesn't mean na duwag ako, katulad ng iba nating mga kapatid. Marami 'di ba pagka ang lalaki duwag tinatawag nila bakla, ganyan. O mas lalaki pa daw ako, mas lalaki pa sa lalaki ang bakla. Sabi nila sa akin. Eh di arestuhin nila ako, bahala na po kayo mga kababayan kung paano niyo ako matutulungan. Kasi kung ganyan, feeling ko sinampulan talaga si Nelson para lang mapiga, mapaamin. Kung ang mga bumababa sa EDSA ay kinumpasan at pinondohan ng mag-ama, ni na VP Sara at ni Tatay Digong. Kayo ang tatanungin ko ngayon mga ate at kuya. Ano sa palagay nyo? Ang mga taong dumagsa sa EDSA ba ay pinondohan ni VP Sara at ni Pangulong Duterte? Ganon ba sila katanga para ilagay ang mga sarili nila sa alanganin? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.